Sa nakaraan nating kwento ay nagawa na ngang matalo ni Lee Hyun-wook ang mayabang na si Lee Won-sok, at kanyang napukaw ang interest ni Lieutenant Chon Mayong-ho, isang tactical raid instructor ng Black Tiger Unit, ang sinasabing pinakamahusay na pangkat ng AMT. Natunghayan din natin ang labis na pagkahumaling ng battalion commander sa kanya, at dumating pa sa punto na may inutusan itong isang nilalang upang asikasuhin ang ating bida. Pagpapatuloy, sa kalagitnaan ng gabi sa isang mataong lugar, may mag-inang bumibili ng pagkain upang kanilang pagsaluhan pag-uwi. Habang busy ang dalawa, ay mayroon namang napansin ng isang bata na isang hayop na dumaan sa kanilang likuran, kaya kaagad niya itong tinignan. Sa pag-aakalang ito ay isang maamong unggoy lang, ay kaagad niya itong sinundan gagtong paglaruan. Pagdating sa kanto ay tinawag niya ito, upang makuha ang kanyang pansin at nang hindi na makalayo, ngunit sa kanyang paghinto ay hindi niya matukoy kung ano ito. At huli na ang lahat ng kanyang napagtanto. Biglang nanginig ang kanyang katawan sa takot at hindi na makatakbo. Isang halimaw ang kanyang nakita kaya napasigaw na lang ang kawawang bata. May isang gate pala ang lumabas sa lugar na ito, kung saan hindi mabilang na halimaw, na kung tawagin ay kobolds ang nagsilabasan mula dito. Makalipas ang ilang sandali makikita natin ang ating bida, na tila bang nasusurpresa sa kanyang nakikita. Kaya naman pala, nasa loob sila ng battalion armory, at siya ay namamangha sa mga mag-agarang kagamitan na nasa kanyang harapan. Dahil kinilala ng battalion commander ang kanyang mga nagawa, ay binigyan siya ng ilang araw na pahinga at ng kagamitang pandigma, kaya dinala siya ni Lieutenant Soyuna sa lugar na ito, upang makapili ng sandatang kanyang gusto. Subalit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ay hindi pero naniniwala ang platoon leader sa kanya. Sadyang arogante naman talaga ito dati, kaya wala na siyang paki kung maniwala ba ito sa kanya o hindi. Dahil sa dami ng magagandang kagamitan, ay hindi niya malaman kung alin ang kanyang magugustuha. Hanggang kanyang natagpuan ang isang berdeng tila na parabang may tinatakpan. Napalingon naman si Lieutenant Soyunha sa kanya, at bahagyang nagtaka sa bagay na kinuha ng ating bida. Mariin naman niyang tinitigan si Lee Hyun-wook, at inisip kung ito ba ay mayabang, dahil base sa mga nakitang sugat sa mga goblin na malapit sa gate, ay magkakapareho lang, ibig sabihin na gawang pigilan ni Lee Hyun-wook ang unang alon ng mga goblin ng mag-isa. Posible ba yun? Tuluyang na nga nakapili ng sandata ang ating bida at ito ang natatakpan ng berdeng tila. Hindi naman makapaniwala si Lieutenant Soyunha sa sandatang pinili ng ating bida dahil ayon sa kanya ito ay walang kwenta. Kayan sinabihan niya ang ating bida na, huwag kang pumili basta-basta lang na sandata, dahil lang sa nandito ako nakatingin sa iyo mula sa sulok, kaya pumili ka ng maayos at wastong sandata. Subalit nanindigan pa rin si Lee Hyun-wook na ito talaga ang gusto niya. Marahil hindi pa nila nalalaman ang tunay na kakayahan ng maliit na sandatang ito, kaya walang pumapansin dito, subalit para sa ating bida dahil ito ay kanyang nakilala, labis itong makakatulong sa kanya. Ito ang Cloud Blade, nagpapalabas ito ng basang hamog kung ito ay makaka-absorb ng tubig. Sa tingin nila ito ay walang kwenta, ngunit sa hinaharap si Sergeant Cho Young-jun, ay magiging isang kilalang sword saint gamit ang sandatang ito. Ang tunay na pangalan nito ay Dark Hand of the Cloud Master. Haba naman, okay na ako dun sa sword blade, maiksi lang. Sa Dangon mythology kasabay ng Hwanwoon, ang tatlong Diyos ng panahon ay bumaba sa lupa, ang Diyos ng hangin, ang Rain Master at ang Cloud Master, sa tatlong ito ang Diyos na nagkokontrol sa ulap, ay ang Cloud Master. Malamang ulap, edi si Cloud Master talaga. Ang kanyang may itim na kamay ay tinatawag na Hand of Darkness. Hindi naman pwedeng tawagin na Hand of Light kasi maitim. Ang Hand of Darkness ng Cloud Master, sa pagkakaintindi, ang ibig sabihin ay isang talam na nakatago sa gitna ng ulap, at ito ay walang iba kundi ang Diyos ng Kidlat, sa pamamagitan ng pag-amit ng buong kapangyarihan nito, ay magkakaroon ito ng kakayahan na makakagamit ng kidlat, sapat na para malinis ang katamtamang laki na monster dungeon ng mag-isa. Kaya sa kombinasyon ng bakal at ng kidlat, ay wala nang makakatalo dito. Sa wakas natapos din ang mahabang paliwanagan, kaya bumalik na tayo sa dalawang ito. Ang kalawanging espada na yan ay hindi bang maliit lang na gantimpala para sa iyong mga nagawa? Wika ni Lieutenant Soyunha. Sagot naman ni Lee Hyun-wook, okay na ako sa isang ito, wala na akong oras upang pumili pa ng ibang sandata. At biglang tumunog ang alarm, nagpapahiwatig ng isang emergency.
Nagulat naman si Lieutenant Soyunha sa biglaang pangyayari, kung saan kanilang napakinggan na mayroong emergency gate breakout sa Itaewon. Ito ang lugar kanina kung saan may nakitang ngumo ang kawawang bata. Dahil sa biglaang pangyayaring ito, naging alerto na ang lahat ng mga sundalo, kanya-kanyang takbo para sumaklolo, pero pagdating sa laban hindi na natin makikita ang mga ito. Siyempre ang ating bida, palagi lang yang kalmado, sayang ang pagkagwapo kung ikaw ay magiging nerbiyuso. Ito naman ang isa, lagi na lang nagtataka kung bakit daw ang ating bida, ay hindi man lang nangangamba, at para bang ito ay mayroon ng ideya sa magaganap na trahedya. Hindi man preparado basta't alisto lang ang mga sundalo, ay makakapagresponde agad ito, tulad ng dalawang ito upang masigurado kaligtasan ng mga tao, bawat kanto ay bantay sarado. Dumating na rin sa eksena ang mga mandirigma na ang gamit na dala ay sadyang magagara. Kaya itong dalawa ay labis ang pagkamangha, dahil ito rin daw ang unang beses na kanilang makita, ang Blue Flower Guild na nasa harapan na nila at ang resulta inggit lang ang kanilang napala. Habang ang iba ay abala sa paghahanda, itong dalawa abala rin sa pagngawa. Basta bakbakan ng usapan ay siguradong hindi pa huhuli ang bida natin dyan. Kanya nang pinagbilang ang kanyang pangkat upang masigurado na lahat ay nandyan. Tulad ng narinig nyo sa ating Vice Commander na kasalukuyang papunta pa lang dito, ating haharapin ngayon ay ang Cabolds Gate. Marahil sila ay malilit lang, ngunit dahil sila ay gumagamit ng nakakalasong karayom at gas, ang magiging kahihinatnan ay minsan mas malaki pa kaysa sa pakikipaglaban sa mga malalaking orcs. Paalala ng ating bida sa kanyang mga kasama bilang kanilang tumatayong kapitan. Kanya ring pinagsabihan ng kanyang kasama sa harapan na, bawal tupiin ang manggas pataas kapag tayo ay nasa duty. Ngunit hindi naman sila dito papunta, kailangan pa rin ba nating magseryoso? Tugon naman ng kanyang kasama, kaya ang kanyang tanging sagot ay, hindi ito pagsasanay, gusto mo bang dukutin ng mga kobolds ang iyong mata habang ikaw ay buhay pa? Kaya wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang sa senior niya kasi hindi niya rin gusto na mangyari yun sa kanya. Siguraduhin niyong inspeksyonin ang inyong mga mask ng maayos. Para proteksyon sa nakakalasong gas sa oras ng emergency, muling paalala ni Lee Hyun-wook sa mga kasama. Kahit saan talaga magpunta ang ating bida meron talagang kontrabida, kahit wala naman silang ginagawang masama pilit pa rin silang inaalipusta at tinawag pa ang pangkat nila na mga basura, at kahit support squad lang naman, nagpaplano pa. Kaya nawalan tuloy ng gana ang kanyang mga kasama. Support squad, ito ang grupo na hindi ipinapadala sa front line upang makipaglaban dahil binubuo ito ng mga manlalarong may mababang ranggo na hindi pwedeng mag-advance. Ito ang pangkat na kinabibilangan ni Lee Han-wook. Hindi naman natuwa ang ating bida sa kanilang ginawa, subalit mas pinili pa rin itong magtimpi, sa halip ito ay kanya pang pinagsabihan na, "Oy, Kwak Jin Chol." Marami pa ring mga kobolds ang nakatakas sa Red Ground. Ang Red Ground ay ang lugar na kung saan inilabas ang evacuation order, sa tuwing magbubukas ang gate. Sarkastiko naman siyang sinagot ng ipis na, Hyun-wook. Kaya ko pangalagaan ang sarili ko, sabay bulong sa sarili na kung ano ba daw ang pinagsasabi ng ating bida. Hindi ako isang mahinang sidekick na katulad mo, na kailangan pa ng isang pagpapayo, dagdag pa niya. Kaya may nanlilisik na mata silang tinitigan ng ating bida, at pinagsabihan na, tandaan mo, pinaalalahanan kita. Habang umaalis na ang dalawang ipis ay mayabang pa rin niyang tinugunan ang paalala ng ating bida na. Sure, Mr. Squad Commander ng walang kwentang pangkat. Kung saan ay nanliit na lang sa sarili ang mga kasama ni Lee Hyun-wook. Kaya sa pagkakita ng ating bida sa mga kasamahan niyang pinanghihinaan na ng loob, ay nanggagalaiti niya itong pinagsabihan na, lahat kayo ay bumalik sa inyong katinoan, hindi yun ang una nating beses na nakakarinig ng ganon. Tayo ay nasa totoong sitwasyon, kung saan maaaring mapahamak ang ating buhay, kaya huwag kayong mapanghinaan ng loob. At sa kanyang mga sinabi ay muling nanumpalik ang sigla ng mga kasamahan. At aktibong sumang-ayon sa kanya. Dahil okay na ang lahat, ay kanya nang sinabi ang mga dapat nilang gawin bilang preparasyon sa mga maaring mangyari. At kaagad na inutusan na simulan na nila ang mga gawain ng mabilis dahil meron na lang silang kakaunting minutong natitira. Tumugon naman kaagad ang kanyang mga kasama at nagtungo na sa kani-kanilang mga destinasyon. Nang papaalis na si Park Janmo, ay bigla niyang tinawag ito, kaya tumugon naman kaagad si Park Janmo sa kanyang tawag.
Pinag-uusapan naman si Lee Hyun-wook ng dalawa niyang kasama dahil napansin nila na parang seryoso ngayon ang kanilang kapitan. Na hindi naman ito pangkaraniwan sa kanya. Nagtataka naman si Park Jun-mo sa ating bida, dahil pagkatapos siyang tawagin ito ay hindi naman ito nagsasalita, sa halip ay tinitigan lang siya ng seryoso. Kaya nang hindi talaga niya mo-ari ang ikinikilos ng kanyang kapitan, ay kanya na itong tinanong na kung ano ang kanyang kailangan. Ikaw, hindi naman natuloy ni Lee Hyun-wook ang nais niyang sabihin, dahil bigla-bigla na lang may kung ano na tumama sa kanyang leeg. Ayun naman pala, nang hindi niya namamalayan ay bigla na siyang tinamaan ng nakaklasong karayom, kung saan mabilis na kumalat sa kanyang ugat ang mga lason. Sa bilis ng pangyayari walang nangang nagawa ang ating bida at kaagad na siyang natamba. Pagkatapos niyang maparalisa ay kaagad naman na pinunterya ang kanyang mga kasama, kung saan merong berdeng bagay ang bumagsak sa kanilang pagitan. Dahilan upang sila ay magtalsikan. Hindi lang isa kundi halos lahat sila ay tinamaan bigla nang hindi nila alam kung saan ito nagmumula. Ang bagay pala na bigla na lang tumama sa kanilang harapan, ay ang toxic gas na galing sa cobwebs nilang kalaban. Mayroon ibang nakapaglagay agad ng kanilang mask, subalit halos karamihan sa kanila ay kaagad nang bumagsak. Poison gas, sigaw na habang natataranta dahil hindi nila mo-ari bakit dito nagpunta ang mga halimaw at sila ang kaagad na pinunterya. At ito na nga. Isa-isa na silang pinagpipiestahan ng mga kalaban, at wala man lang sila naging kalaban-laban. Habang ang kanyang mga kasama ay unti-unti nang nawawala, ito naman ang sitwasyon ng ating bida, tuluyan nang naparalisa dulot ng karayom na may lason na biglang tumama sa kanya. Dahil sa wala ng kakayahan na gumalaw, ay hindi na niya kayang protektahan ang kanyang sarili sa halimaw na lumalapit sa kanya. Maya-maya ay kanya nangang nasal ayan ang nilalang na lumapit sa kanya. At laking gulat niya at nanlaki na lang ang kanyang mata. Dahil ito ang boss ng mga halimaw, at suot-suot nito ang kwentas na gawa sa mata ng kanyang mga biktima. Tulad nga ng sabi niya kanina sa kanyang kasama na kinukuha ng mga kobolds ang mga mata ng kanilang biktima habang ito ay buhay pa, mukhang ngayon mararanasan na ng ating bida. Ngunit bago pa mandamapo sa kanyang mata ang punyal ng halimaw ay kaagad naman siyang iniligtas ng kanyang kasama subalit nasugatan pa rin ang kanyang mukha. Kaagad naman siyang tinanong ng nagligtas sa kanya kung okay lang ba siya, subalit maging pagsalita ay hindi na rin niya magawa. Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapo naman sa hindi kalayuan ang halimaw na gustong magdukat sa mata ng ating bida. Dahil naantala ang kanyang ginawa, ay kaagad itong naghanda upang balikan ang mapangahas na nag-isturbo sa kanya. Si Park Jun-mo pala ang naglakas ng loob upang iligtas si Lee Hyun-wook, at nang isusuot na sana niya ang mask sa mukha ng ating bida. Gamit ang natitirang niyang lakas ay kanyang pinigilan si Park Jun-mo at pilit na pinapaalis at tumakbo na upang iligtas ang sarili, subalit dahil sa wala na siyang kakayahang magsalita ng maayos, hindi naman maintindihan ni Park Jun-mo ang kanyang aksyon, kaya tinanong na lang ni Park Jun-mo ang ating bida kung ano ang problema. Sadyang huli na ang lahat upang mapagtanto pa niya kung ano ang ibig sabihin ng kilos ng ating bida dahil bigla na lang naghiwalay ang kanyang katawan nang hindi na niya nalalaman. Kaya ang ating bida ay napasigaw na lang sa kanyang isipan, na hindi maaari sabay bigkas ng pangalan ng kanyang kaibigan. Namatay si Park Jun-mo habang inililigtas si Lee Hyun-wook, at namatay siya ng ganun-ganun lang, at nangyari ito, sa nakaraang buhay ng ating bida. Kaya kanyang sinabi sa sarili na sa oras na ito ay hindi na niya hahayaan na mangyari ulit yon. Mahusay na nagampanan ng mga kasamahan ng ating bida ang mga ipinapagawa sa kanila, at matagumpay nang nailagay ang mga sensors sa dapat nitong kalagyan. Ganitong paghahanda ang ginawa ng ating bida, dahil siya lang ang nakakaalam na sa lugar na ito magaganap ang pangunahing labanan laban sa boss ng mga kobolds. Kaya tinawag niya ulit si Park Jun-mo, kung saan mabilis pa sa fast itong tumugon na, "Yes sir. Sabihin niyo lang ang nais niyong sabihin, at aking susundin ang kahit na anong ipapagawa ninyo sa akin." Sa pagkakataong ito, layunin ng ating bida, na iligtas ang lahat ng kanyang kasama upang hindi na maulit ang dating nangyari. Upang tuluyan ng maiwasan na maulit ang kanyang masamang karanasan sa nakaraan, ay naisip niyang harapin ng mag-isa ang mga kalaban. Kaya kanyang sinabihan si Park Jun-mo na, "Magbibigay ako ng signal, at sa oras na magawa ko na iyon, ay dalhin mo kaagad ang lahat ng miyembro ng ating pangkat, at lisanin ang lugar ng labanan." Kaya nagulat naman si Park Jun-mo at napatulala na lang sa hindi inaasahang itinura ng kanilang kapitan. Hindi siya makapaniwala na gagawin yun ng ating bida,
dahil ang paglisan sa ginagampanan na katungkulan ay isang labag sa kautusan. Kaya nababalisa at pasigan niyang tinanong si Lee Hyun-wook na, hindi ba ito isang armed desertion? Ang armed desertion ay ang pag-alis ng sundalo sa itinalagang lugar kung saan siya nakadestino upang makaiwas sa kanyang tungkulin bilang isang militar. At ito ay may kaukulang kaparusahan ayon sa batas. Ito ay itinuturing na isang seryosong krimen at may mandatory sentence ng 5 taon sa kanilang bansa. Kaya labis na lang ang pagkabalisa ni Park Jun-mo ukol dito. Kumpiyansa naman siyang sinagot ni Lee Hyun-wook na, hindi ito armed desertion, kundi ito ay tinatawag na war tactic. Panatilihin lang po ninyo ang pagsubaybay sa mga susunod pa na kabanata, kung saan ating matutunghayan ang mga matitinding labanan sa pagitan ng pangkat ng sangkatauhan, at ng mga hindi mabilang na mga kobolds na bigla na lang nagsilabasan. Malalaman din natin kung paano lulutasin ng ating bida ang mga problema na magiging hadlang sa kanyang mga plano sa pagkakataong ito, dahil ako si Boss Tungaw ay nagsasabi na, hindi magiging kompleto ang tagumpay. Kung ito ay makukuha mo lang sa madali ang pamamaraan. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan kaya huwag natin itong iasa sa kapalaran. Sa susunod muli, maraming salamat mga Boss Tungaw.